Joyce, alam mo ba, Audrey, ng ating bansa ay kinilala bilang one of the best places to be a woman? At pang-apat tayo sa buong mundo. Pang-apat, oo. Pero syempre, hindi pa rin makakaila ang karahasan against sa mga kababaihan. Oo, syempre, hindi natin may iwasan Existing yan. pa rin yan, lalo na sa mga urban areas. Ano? Of course. At para pag-usapan yan, makakasama po natin si Attorney Diana Joyce Basco, ang napakaganda nating lawyer na makakasama ngayong umaga. Good morning, Attorney. Good morning. Good morning. So, siguro, Attorney, ano po ba yung mga kaso na karahasan against women? Marami yan. Meron tayong mga kaso ng rape, sexual harassment, acts of lasciviousness. At ngayon, meron tayong batas na lalong pinatitibay ang karapatan ng mga kababaihan at ang kanilang mga anak. Yun ay ang Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children. Alam mo, Attorney, maraming kababaihan ngayon ang nagtitiis pa rin na kasama yung kanilang boyfriend or yung kanilang kinakasama or yung kanilang asawa dahil minsan ayaw nilang masira yung kanilang pamilya. That's right. Pero tama po ba na sabihin na kulang pa rin ng information yung mga kababayan natin, yung mga kababaihan tungkol dito sa batas na ito? Alam mo, totoo yan eh. Kulang pa rin yung information ng ating mga kababaihan dahil hindi nila alam na may karapatan pala sila kung sila ay nasa isang abusive relationship or marriage. So, madalas sa ating mga kababaihan ay nagtitiis. Pero hindi nila alam na maraming mga help centers at mga government agencies na willing na tumulong sa kanilang mga pinagdadaanan. Okay, Attorney, saan po ba itong mga help centers na ito? Saan po ba sila dapat lumapit? Ayon sa ating Republic Act 9262, lalong pinatitibay at lalong ginagawang proactive ang ating mga government agencies. Una-una, ayan ang DSWD, nandyan ang mga women's desk, sa mga iba't ibang police centers, nandyan ang ating mga barangay. Yes. Pwede rin po silang paghingan ng tulong. Pero alam niyo, ladies, kasi kayo, siguro may mga karelasyon din kayo. Pero ito rin siguro, siguro itong rights na to ng kababaihan ay hindi lang para ma-inform yung mga kababaihan, pati rin siguro yung mga lalaki. Hindi naman siguro pag pumunta, attorney, sa isang barangay or women's help desk ay paghihiwalay na kagad. Ito po ba may proseso ng counseling muna? Oo, tama yan. Magandang tanong yan. May counseling din na pinoprovide ang ating batas na dapat dumaan din sa counseling ang mag-asawa, lalo na ang taong nang-aabuso sa kanyang partner or sa kanyang asawa. Okay, paano naman kung kunyari late complaints? Pwede pa po ba yun? Oo, pwede yun. Kunyari, sinaktan yung babae like 2 years ago. 3 years ago, mga ganyan. Yes. Oo. Under our RA 9262, ang sabi doon, yun nga lang, may prescriptive period. Pero ito ay depende sa ginawang violence against women. It could be range from 10 to 20 years. 10 to 20 years. So matagal-tagal lang prescriptive period. Marami pong violations against women, Kagaya na lang nung minsan ang kalalakihan, lalo na yung mga asawa, ginigipit sa pera. Ito po ba'y pwede rin kasuhan? Yes. Cover din po ang economic abuse kung pag ang babae ay ginigiit po sa pinansyal na pangangailangan. Yan po ay cover din po ng Republic Act 9262. Sorry, natawa ko Audrey, kasi naisip mo matipid kung ikaw magpapakasal, parang yan yung magiging problema. Kaya ako tinanong Okay. Sa naman po, how about yung verbal abuse? Kasi po minsan, ang mag-partner ay nagpapatawaran din after may masabing mga masasakit na salita. Pero pag continuous po ito, do you suggest na kailangan na dalhin sa counseling or ireklamo na? Siyempre, ang ating batas ay kino-cover din ang batas kasi natin na RA 9262. Ito ay hindi lang nasasaklaw ng physical violence. Sinasaklaw din niya ang sexual violence, ang psychological violence. Kaya dito tatama at sinasabi nating verbal abuse. Kung ito ay nagiging humahantong na sa psychological or emotional distress ng isang babae, pwede na niyang ireklamo ang kanyang asawa or ang kanyang partner
for violation of Republic Act 9262. So ito pwede na tong maging ground for the woman to file a complaint against her husband. Pero alam mo, attorney, ang lumalabas na katotohanan, ano, dahil nga marami sa ating mga kababayan ay medyo hirap. Lalong-lalo na kapag lalaki lang Actually, kasi pag babae, takot sila magsumbong. Kapag lalaki lang ang nagtatrabaho, tapos may mga anak kayo, tapos nasa relasyon kang magulo or medyo abusive na husband, ano, para hindi masira yung pamilya, talagang natatakot silang pumunta sa mga authorities. Ano pong suggestion niyo dito, attorney? Ang suggestion ko talaga ay siyempre ang ating konstitusyon or ating pinoprotektahan talaga ang una-una karapatan ng mga kababaihan. Pero at hindi lang ng karapatan ng mga kababayan, kundi pati ng kanilang anak at pati ang dignidad ng bawat pamilya. Gusto ng ating government na maging matibay lalo ang pamilya. Pero syempre, para maging matibay ang pamilya, kailangan may pagmamahal, may pag-ibig, may respeto. That's right. Kaya pwedeng mga mag-asawa magdaan ng counseling. Pwedeng magdaan sila ng mga couples therapy. Yun ay sinusuportahan din naman ng ating government. Ayun. Tamang-tama yan, ano, kasi lalo na sa mga love month, ano, yung mga anak, especially na everyday makikita mo nag-aaway yung magulang mo. Totoo yan. Pangit din yung psychological effect nito. Lalo na ang mga bata, ayaw naman nila nakikita nasasaktan yung mommy nila. Diba? And of course, Audrey, tama yung sinabi ni attorney, ang babae hindi sinasaktan, inaaruga, inaalagaan, at minamahal ang mga babae. Alam natin yan. Lalo na ng mga cameraman natin. Nag-iingat na ngayon. Ano? Siguro, attorney, huling mensahe na lang para siguro sa mga kababaihan na sana wag na silang matakot kung sila ay, in a abusive relationship, and of course sa mga kalalakihan, siguro huling mensahe sa mga kalalakihan na dapat hindi nila sinasaktan ang mga babae, hindi nila ginigipit ang mga babae. Well, for this especially, very timely ang ating topic ngayon, this Valentine's Day. Ang aking unang advice sa mga babae ay may karapatan po tayo na huwag po tayong maabuso sa isang relasyon. Tayo po ay dapat ginagalang dahil ito ay protected under our Constitution ng ating value and our dignity as a woman. At pati ng ating mga anak ay dapat protected from any threats of personal security and safety. At siyempre, sa mga kalalakihan naman, mahalin naman natin ang ating mga kababaihan, ang ating mga asawa or ang ating mga girlfriends. Yes, covered din po to ng pati po girlfriend. Yes, covered din po yan ng ating anti-violence against women and their children. Kaya po ang mga lalaki ay huwag niyo naman po saktan ng ating ang inyong mga partners dahil yan po ang magiging dapat yung inspiration to be a better person. Right. Tamang-tama yan. Hindi lang sana itong Valentine's Day na to, no? Sana everyday. No? Oo, ayan Kasi tandaan nyo. Tayo yan ngayong Valentine's Day. Yung mga cameraman natin, at least may advice ako dyan. maging mabait kayo sa mga asawa, girlfriend nyo, Jerry at Kuya Bong, no? Oo, at punuin ng pag-ibig yung pagsasama para naiiwasan yung mga away-away, yung pwede naman pag-usapan. Pero pag hindi na pwedeng pag-usapan, sabi nga ni attorney, dali na sa counseling. Oo, lumapit lang tayo sa ating napakagandang attorney na naging visitor ngayon, si Attorney Diana Joyce Basco. Maraming salamat po. Thank you so much for your time. Medyo kahabing ni Giselle Sanchez si attorney. No? Maganda. Napakaganda.